Magandang araw. Ngayon ay nandito tayo sa Monumento Caloocan at papunta tayong 10th Avenue para mag-upgrade ng ating rear shock dahil lagi na nagbo-bottom up siya. Ibig sabihin ay nasasagad na namin ni OBR yung compression niya, yung spring niya. Kaya ramdam din ni OBR na masakit sa likod. Tagus daw hanggang utak yung pagka nalubak kami ng medyo malalim-lalim. Kaya ngayon ay ipapa-upgrade na natin. Ito yung 10th Avenue stoplight. Guys, take note lang, bawal kumaliwa dito. No left turn. Baka kumaliwa kayo dyan, siguradong mahuhuli kayo. Ang pupuntahan kasi natin na shop ay doon sa may Cycle City. Doon tayo magpapa-upgrade ng ating rear shock. So pagkalampas nitong stoplight dito, gawing unahan, alam ko merong kaliwaan doon, 9th Avenue siguro yon. Doon tayo kakaliwa, hindi dito sa stoplight. So ingat-ingat po para hindi kayo mahuli ng no left turn violation dito. Ayun, at kita ko na yung building ng Cycle City, yung kulay dilaw sa kaliwa. So sa loob niyan, sa dulo, doon tayo magpapa-upgrade ng rear shock, Yellow Star, yung pangalan ng shock. Pagkakatanda ko, pagpasok gawing kanan, kulay dilaw na shop yun. Ito na yata. Yellow Star. Dito ba yan? Dalawa pa rin. Papalit ng shock sa likod. Meron po. Good morning. Sige. Yun, yung patio. Meron ka bang magkakabit niyan ngayon? Nakapagbukas naman siguro na sila niyan, ano? Marami. Baka magasgas eh. Yun, para sa likod na fully adjustable. Magkano na ngayon yung gano'n? Ano sa'yo gusto mo yung ganito? Babagay sa kulay niya. Ina-adjust yung height? Oo. Hindi yan. Yung merong basong tinatawag ba? Yung may baso. Oo. Magkano yung gano'n? Pag yung ganito na may baso, hindi siya uubra pa dyan. Kailangan po kasi sa pasyo yung baso nasa ilalim. So ito po kasi yung baso. So ano nangyayari? Sumasayad? Sabit sa ilalim. Pag ito kasi nasabit ito sa parents mo eh. So babawasan? Hindi. Lagi siya obra eh. Kailangan talaga yung baso po pag sa pasyo nasa ilalim. Katulad din sa mga YSS, kailangan niya pabaliktad yung baso. Oo. Para umobra siya. Tapos paano yung tatakabit ko? Yung Janis, di ba? Yan. Pag pasyo talaga, pag tataas yung baso, hindi talaga wala. Pag tataas yung baso. Ha? Pwede naman itabas nga lang. Pwede daw po pwede magtabas nga lang. Okay lang. Pero pagka natabas, hindi na gas-gas yun. Kaya tabas yun. Bearings. Ha? Sa gilid. So sa ilalim, hindi naman kita. Hindi naman itong nandito sa ano, hindi naman ito. Hindi, kailangan ito yung ilalim nito. Oo, yung tatamaan lang. Yun na lang. 450. So magkano lahat yan? May 370 po. Sama na yung tabas doon. Opo, kasama na yung tabas. Sama na yung pampagupit niya. Kasi nga, ganun. Wala na gusto ng titanium. So anong size nga pala nito? 330? 330. Okay. Ito kasi sir, kung 40 ganito yun. 18 na rin. May tinium po kasi ngayon, wala nang available. Pero yung kulay nun, balik white, black sa red. Wala akong red eh. Orange.
Mas malapit-lapit pa nga ito kung sakali. White, mas okay yung white po para mas kita. Kaso ang problema ko rito, pagka nagdumi na ng gusto, Or black. Yun lang. baka black na lang siguro. Sige, so ito hindi pa ito nagalaw. Hindi pa yun, sir. So 3,750. 3,750. Kasama na yun. Kung sakali naman, ito ang kukunin ko, yung walang baso, magkano yung ganyan? Meron kami sa rin ganito. Yung pang 330mm din. Diba, may pin gamit, sir. Ganong sir. Pag sa mid-seller na 1990. So magkano yung ganyan? Pag ito po, ano lang po. Bali, 1,300 sir, hanggang 1,000. 1,000. Yung adjust niya, ito lang po yung laro. So, pwede siyang malambutan or patigasan. So wala na ibang babaguhin pa, diba? Wala na. Kukunin ko lang, sir, ha? So pag ito ang kinabit, wala nang gugupitan sa ilalim. Wala na. Salpak lang siya. Pero kung habol mo yung pulley adjust, it's okay po. Para pag may ano ka, pwede mo. Ito na lang siguro, madam. Ito pa, wait na lang. Siya na lang din gagawin. Oo. Ha? Ilalim lang. Wala rin magagawa eh. Kasi yung Racing Boy, ganun din eh. Tabas pa rin yung ilalim eh. Hindi kaya ng budget yung All-ins eh. Hindi sir, meron nga yung Racing Bull na straight. Walang box. Oh, ito nga rin. Meron din sila eh. Pero mas ngayon sa akin yung may budget. Yung white is 6,000 plus eh. Ito 3,700 kalahati. Yo, walang bawas yun. Yung Sa walang, YS. walang. Hindi talaga kasi ang paasa talaga. Magkano ba? Meron ba kayong YS eh? Tamo, kalahati. Iwan ko yung baso. Pwede ba? Walang baso. Oo, walang baso na lang. Ano sir yun? About sa 6,450 kasama labor. Kaso walang tapas yun. Walang Sa baba kasi yun. Oh, plug and play yun. Sa baba yung baso. Pampasyo talaga yun. May warranty ba daw yung shop? May warranty ba? Pag mga sakto, walang warranty. Pero just in case naman po. Sa ngayon, binabawasan niya na yung gawing ilalim. Hindi naman lahat tatanggalin. So, kung ano lang yung side na tinatamaan ng baso. At the rest, retain naman. Hindi naman kakalasin or ma-sacrifice itong ilalim na to. Konti lang yung matatabas niya. Ayan, tapos na. Nakabit na. Siya na rin nag-adjust. Sinabi ko na lagi akong may kasamang OBR. Kaya in-adjust niya na. Yung compression ang nakita kong ginalaw lang niya. Okay, palabas na tayo. May daan pala dito. Abinida na yung labas mo kagad. Hindi ka naiikot doon sa likuran. Pwede palang dumaan dito. Maganda yung setting. Maski ako lang mag-isa ang sakay. Maayos naman. Yun, mainam pala din dumaan dito. Kung galing ka ng Fifth Avenue, gawing kanan. Ito yung stoplight. Oh, bago ka dumating dyan, pwede ka na lumikuron. Yun, sa kanila na kagad yung shop na mabubungaran mo rin pagpasok. Initial assessment, okay naman. Yung setting na pang dalawang sakay, tsaka ako lang mag-isa ngayon, hindi ko kasama sa OBR, okay naman. Malalaman natin kapag nag-grocery kami mamaya ni OBR. So, update namin kayo pagka nakasakay na rin si OBR. Anong masasabi mo, Lab? Meron ka na bang naramdaman na kakaiba? Bukod sa mainit? Bukod sa mainit, hindi na siya matagtag. Sa ngayon, Dati kasi ramdam ko na. So, nung sumakay ako na ngayon, from bahay, nakita ko na agad yung
difference. Kasi Naramdaman mo na yung difference. Kasi sanay na ako na yung dati na ganun yung yung andar natin. May tagtag factor. Oo. So ngayon, halos wala na. Ang laki Oo. ng ang laki ng changes talaga. So may sense yung Yes, yan. kagaya niyan, Oo. yung medyo nalubak tayong bahagya. Dati parang medyo ilag na ilag ako doon sa mga lubak na gano'n, lalo na yung mga tataas na part. Ngayon hindi na, wala na. Namnam ko na yung Na may shock tayo. Hindi ka na nasya-shock. hindi na ako nasashock. Wala na siyang kaldag effect. So, Tama, dati pag bumaba tayo ng gano'n, sa road, oo. ayun, nararamdaman ko yung pagbaba pagbagsak Oo. Ngayon, hindi Hindi na masakit sa ulo, sa backbone mo. Kasi mas ikaw ang nakakaramdam dyan eh. Sa akin kasi yung harapan yun naman yung una natin pinagawa. Yung shock sa harapan. Sulat na siya. Hindi Kaya, kagaya ayun dati, halos iangat ko rin yung puwet ko kasi masakit sa ulo Oo. Especially pag masakit ang ulo ko, talagang ramdam na ramdam ko. Dagdag pa yun, ano? Oo. So ngayon, okay siya. Sana Ngayon tumagal. naman. Yung shock na nga pala na yan, sinabi ko na dun sa sa nagkabit na dalawa palagi ang sakay nitong motor. Dalawa lagi sakay ni Goku. So, Kaya tama yun, na. siya na yung nagtimpla. Tama. Wala na akong ginalaw. Pero hindi niya tinanong ko ilang timbang or what. Basta siya na yung nagtimpla. Mag-estimated So, na niya ilan yung edad. siguro sa dami na nung nagagawa nilang ganito, nakakabit. Alam na rin, nila. nakabisado na niya. Okay naman. Mabait naman din yung yung sales lady ron at saka yung tawag dito, yung mekaniko. Sana lang mag-subscribe sila sa channel natin. Kakagaling lang namin sa Pure Gold na mili. So mas nadagdagan pa yung bigat ngayon nung dala ni Goku. Magkakaalaman ng husto kung talagang naging effective na itong Levenger shock na nabili natin na merong baso. So yan, ito yung mga remedyong espalto. Okay naman. Okay daw kay ODR. Sa akin lalo na okay. Sulit yung 3,000 mahigit na presyo ng ng shock. We recommend pakabit din lalo na kung medyo kapos sa budget katulad namin. Kung hindi kaya yung presyo ng YSS, yung Racing Boy, Hollins and so on na mga magaganda pang dibaso na shock absorber para sa mga motor ninyo. Try nyo tong Levenger na shock absorber. So, lapit na kami sa bahay. Bye-bye. Thank you. Subscribe. Bye-bye.